confidential funds kasi ang laking gray area ng Yes. confidential funds eh. Oo. Yeah, meron nga tayong guidelines, 2015 Joint Circular and all that. Pero Yes. parang hindi ganun kalinaw din yung yung amount of oversight na meron yung mga ahensya. Although doon sa Joint Circular, may oversight dapat ng Kongreso ha. Dapat Yes. nagsasabi ng quarterly report sa Yes, Opisina ng oo. Speaker. Kasama doon ng accomplishment report at yung expenses. Oh, lahat ng ahensya Doon na pa may lang mga dapat meron kayong confidential. oversight. Oo. Pero kasi joint circular yun hindi batas eh. Hindi pa kailangan ng mas matindi at mas malinaw na patakan o batas na mag-govern dun sa paggamit ng mga pondong na pagkalaki-laki, bilyon-bilyones. From oversight to kung sino lamang pwedeng magkaroon at kung gaano kalaki ang pwedeng ibigay na ganyang pondo. Hindi ba dapat may ganun tayong Actually, meron kaming House resolution to investigate nga itong confidential funds na nilalaan sa bawat ahensya. Kasi yung confidential funds sa mga national government agency ito na binibigay, supposedly, yung pag-gather ng mga confidential informations, etc., para doon sa pagpapatupad ng kanilang mga programs and projects. Kaya lang, noong naimbestigahan natin itong confidential funds sa House of Representatives at nakita natin yung discretion, ang laki ng discretion talaga nung head of the agency. Parang Merry Christmas eh. Oh yes. So, malamang ganun din yung nangyayari sa iba pang mga agency. Kaya may panukala rin kami, abolish talaga itong confidential funds. At kung hindi talaga ma-abolish, bigyan lang yung mga agency na nangangailangan talaga na merong mga intelligence gathering, confidential information gathering. And even, even the Office of the President, dapat wala siyang confidential funds. That's 4.5 billion. Yes, yan nga yung pinakamalaki. Kaya nga sinasabi natin na hindi lang sa Vice President kami nagsasabi na dapat i-abolish yan. Lahat, including sa Office of the President.